Sir, good morning. Sir, can you confirm na yung sinabi po ni SOJ na may 15 na police na under restrictive custody in relation to their alleged involvement po dun sa missing Sabongero case? Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality, and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes, they are in Camp Crame. Last question, ano po yung pinakamataas na rango dun sa 15 na Lieutenant Colonel. lieutenant? Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next. Mr. June Veneracion of GMA. Magandang Go, sir. umaga po. Sir, yung si alias Totoy daw, yung story ito nung last week, may nasubmit na daw sa PNP ng mga petty cash vouchers. Ang sinasabi niyang petty cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under preliminary investigation under the DOJ at talagang sa SOJ on top of this, I would defer the answering to those details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at makukuha nyo rin ang latest na developments kasi sigurado ako mas mabilis ngayon ang pasok ng information sa DOJ because they are already leading the preliminary investigation, and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers, same din nung mga 15 police officers? Hindi na lahat, nasa hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung petty cash vouchers, no? So, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Nag-match po. Doon po ba sa last na lang po sa akin, yun sa 15 po ba, ano ang participation nitong mga to kung maaari lang? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ang subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So, hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung anong magre-resulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating hustisya. Yes, ma'am. Go ahead. Sir, itong 15 po ba, identified ni alias Totoy dun sa affidavit niya po? Yes. Can you confirm din, sir, na nasa ilalim ng protection po ninyo si alias Totoy, gaya po ng sinabi po ng DOJ, sir? Well, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement niyan. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. So, sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasubmit na sa DOJ for their preliminary investigation. So, maghintay na lang tayo kung ano ang magiging resulta niyan. So, as for kay Totoy naman, si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yun at nasa kay SOJ na nga ang final say dyan sa kanyang protection. Last on my answer, yung pamilya ng ilang nawawalang sabongero nasa CIDG po last Friday at ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa Taalik. Ano pong latest po dito, sir, sa panig ng PNP? Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi lang naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Hindi lang natin pinipreempt para to preclude yung alam mo na, yung ma-preclude yung pag may mga tao apektado dyan gagawa rin siyempre ng paraan yan na ipigilin ang efforts ng pulis.
Thank you very much, ma'am. We will proceed with Mr. Alfred Dalizon from People's Journal. Morning, sir. Sir, dun sa may nagsasabing kung sisisirin yung Taal Lake, napakalaki po nun at parang impossible unless na ma-pinpoint talaga ng mga witnesses yung exact location kung saan tinapon. Pabor ba kayo talaga na sisirin yun? Or sabi nyo mayroong mga disposal na ibang areas? Well, you know, andyan na lahat ng challenges eh. Hindi naman ibig sabihin na challenging, hindi na natin gagawin. Dahil challenging siya, hindi natin gawin. We'll try. We'll see how far we can go sa ating mga efforts. Pag hindi kaya, aminin natin na hindi kaya, and we'll try another way. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving, baka po pwede. Okay? Sir, anong comment nyo doon sa reports na hindi lang sila nilubog sa Taal, kung hindi, merong mga iba, sinulog po yung mga victims? May mga information tayong ganyan. Yan nga sinasabi ko na based on our information, hindi lang sa Taal ang disposal. So pati ang ibang mga lugar na yon ay tinitingnan din natin. At before, syempre, ayaw nating i-preempt nga ang ating mga efforts. So hindi namin masyadong sinasabi muna. So now that you're asking, yes, we are looking into other places na posibleng disposal area nitong mga hinahanap nating mga biktima. Sir, last question. Sir, you were highly involved dun sa efforts ng government to get Pastor Kibuloy and former President Duterte. Nakakulong na po yung dalawa under the rule of law ang ginagawa ng gobyerno. They're being given a chance na ma-answer yung allegation sa kanila. This time, ano ang assurance nyo sa public, lalo na sa victims, mga families, na yung similar efforts ang gagawin ng PNP para masolve itong kaso ng missing sa Bungero, sir? Pang showbiz naman yung premise ni Alfred eh. Ang sa atin lang dito sa ating mga kababayan, you can rest assured that the PNP will do its best, will give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito, wala tayong ibang magiging layunin dito, kundi bigyan lang ng hustisya itong mga naging biktima ng case na ito. Hi Chief, good morning. Balikan ko lang yung 15 policemen under restrictive custody. Saang unit po sila naka-assign and ano ba sila, active or retired policemen? Marami tayo. Hindi ko na siguro isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga iba-ibang mga units sila. Okay? So, ina-account natin at may mga lahat sila active. May isa is except for one na due for retirement at 3 na dismissed. Dati nang dismissed ang identified na mga pangalan na yan. Okay? Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel. Initially parang nabanggit po ata 20 policemen ang involved. So yung the rest policemen ay may information tayo sa whereabouts po nila at sila po yung mga at large. Come again? Ang initial info from Totoy, nasa 20 policemen ang involved. So currently we have 15. So yung 5 and yung iba pang posibleng madagdag, may whereabouts po ang PNP kung nasan itong mga ito. As I've said earlier, hindi tayo tumitigil sa 15. Okay? May mga iba pang mga personalities na na-identify as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin at kung kailangan silang i-surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, we'll do it. Para pagdating ng warrant of arrest, hulihin na lang natin. Thank you, Chief. Thank you very much, sir. And last question, ma'am. Kat, go ahead. Sa Bumeros, bukod po doon sa Taalik, binabanggit po kayo na may papang areas ng disposal. Pwede po bang malaman kung saan po ito? Province, regions? Sir. Tinataguan natin muna para
alam, pag sinabi ko, di hinukay na kaagad nung mga gumawa nun. Sa totoo lang, pagpapasensyahan nyo. Pero ang totoo niyan is, hindi nga natin to, we are leaving no stones unturned here. May, aside sa Taal Lake, may mga iba pang mga ina-identify ang iba nating mga witnesses kung nasaan posibleng dinispose ang mga katawan, allegedly dinispose ang mga katawan, itong missing sabongeros. At ito ay hinahanap namin. Ito ay pinupuntahan at well, may sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Can you confirm din, sir, may retired General Di Umuno, sir, na iniimbestigahan, sangkot po dito, sir? Sa ngayon, nakalimit tayo sa pag-confirm ng information dito sa 15. All the rest is we will release the information as the investigation process goes on at magkaroon tayo ng matibay na mga ebidensya laban sa iba pa. Kung may iba-iba pang mga ranggo na ma-involve dito, so be it. Thank you very much, sir and ma'am. And may we request a closing statement from... Bago pa man kayo mag-chief PNP, lumapit na sa inyo. So, Yes, si ADG pa ako na sinimulan nito. Okay? Si ADG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. So you can imagine already kung kailan pa kami nagsimula nito. Chief ako na si ADG nang sinimula namin ang pag-imbestiga sa case na ito. Kaya nga ang naisabit namin na papel sa DOJ for DC-20 and now for preliminary investigation ay napakarami. silently, nag-work na kayo dito sa case na to? Yes. Sir, paano yun? Lumapit lang siya sa inyo, sir? Pwede bang yung connection namin iputulin ko na doon para hindi na rin ma-preempt kung paano namin siya nakuha at paano nag-cooperate sa amin yung witness nito. Initial reaction yun nung nalaman niyo yung nalalaman niya? Well, I was very shocked. At saka doon nga na alam na namin noon pa at alam na namin noon pa, and that's why it firmed our resolve na talagang isolve ito dahil karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Okay, thank you very much, sirs and ma'ams. We will request a closing statement from our Chief PNP, sir. Go ahead. Maraming salamat po muli sa inyong pagbigay sa amin ng pagkakataon na may hayag ang aming mga programa. Again, sa ating mga kababayan, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Ang pulis ay darating sa inyo sa loob ng 5 minuto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Once again, thank you very much to our Chief PNP Police General Nicolas De Torre III, sir.